Alright, Asik, bago tayo magpatuloy, tama po ba kayo po'y galing sa Pasay para sa, or nagkaroon kayo ng feeding program sa Walang Gutom Kitchen? Tama, Joshua, bago po tayo nagtungo dito, galing tayo sa Pasay, kasama natin si Secretary Rex Gatchalian at binisita nga natin ang pinakaunang Walang Gutom Kitchen. Kung matatandaan, 3 na po ang Walang Gutom Kitchen ng DSWD, isa sa Pasay, isa sa Cebu City at isa sa Zamboanga City. So kanina nga po, tinignan natin yung pong mga clients ng ating pong Walang Gutom Kitchen, particularly yung mga bata. Gusto nating i-emphasize no, na bukas po yung ating Walang Gutom Kitchen, breakfast and lunch until supplies last sa lahat po ng mga karanas ng kagutuman. So hindi lamang po sa mga construction workers, sa mga individuals in street situation o mga tsuper na nagtutungo dyan sa ating soup kitchen sa Pasay ang ating pong nasuserve o napagsisilbihan. Kasama rin yung mga bata. Kasi Joshua, napakahalaga na tutukan din natin yung pangangailangan ng mga kabataan para sa kalusugan at sa kanilang nutrisyon. At kahit na, alam mo na, kulang ang kanila pong mga resources o wala pong napagkukunan ng makakain, ay meron tayong ganitong facility, yung Walang Gutom Kitchen that could provide their nutritional needs. Kumusta po kumusta ang response? Lalo na ng mga bata, mga kwento ba sila? Gaano kalaking bagay sa kanila itong Walang Gutom Kitchen? Alam mo, meron kaming nakausap dyan, Joshua. Sabi niya, dati-dati nakatira sila sa may pader dyan nga po sa may Intramuros in Manila. At sabi niya, dati-dati, humihingi sila ng pagkain dun sa mga tindahan o sa mga kainan, kumakatok sila, nanlilimos, At pag minsan, merong nahihingi, pag minsan wala. Nakakalungkot at sabi ng isang bata na minsan natutulog siya na hindi na kumakain. Walang laman ng tiyan. Na walang laman ng tiyan. Kaya nagpapasalamat sila at meron nga po tayong ganitong Walang Gutom Kitchen na kung saan nakakakain sila at least 2 to 3 times a day. And sabi niya, masarap yung pagkain na naihahain dyan po sa ating Walang Gutom Kitchen. Kaya sabi nga po ng ating Pangulong Marcos Jr., titiyakin natin na madadagdagan pa ang ating mga Walang Gutom Kitchen. At sabi nga ni Secretary Rex Gatchalian, at least 12 Walang Gutom Kitchen nationwide ang ating pong bubuksan para matiyak na we end hunger one kitchen at a time. That's good to hear. At tama po, Asik, no, may sistema ito. Hindi ito basta pumupunta lang sila doon para kumain. Meron itong parang sistema para masiguro na talagang nakikinabang yung mga nangangailangan. Tama, Joshua, na po profile na rin natin itong mga individuals na nagtutungo sa ating pong Walang Gutom Kitchen. In fact, nabibigyan din natin sila ng PSAID, yung national ID. Mahalaga kasi na para mapasama sila sa iba pang mga social protection programs and services na ipinapatupad ng ating pong pamahalang nasyonal, ay mapabilang sila sa registry o dun sa talaan ng mga mahihirap nating mga kababayan. Nang sa gayon, kapag may iba pang programa, ay mapasama po sila. Okay. Nabanggit mo kanina, sabi ng mga bata, masarap. Ano bang menu dito sa Walang Gutom Kitchen? Magkakaiba ang ating pong hinahain. Siyempre sa breakfast, meron tayong pritong isda, may itlog. Of course, pag pananghalian, kanina bago kami umalis ng Walang Gutom Kitchen sa Pasay, ay inaayos na yung para sa pananghalian. Meron tayong sauteed vegetables, merong lumpiang Shanghai, and egg drop soup. Yan ang ating pong pananghalian. So masustansya pala talaga, Asik. And sabi ni PBBM, even the ingredients, yung mga niluluto, ina-outsource. So hindi ito binibili sa mga groceries, sa mga private supermarkets. Tama. Meron tayong partnership with private organizations, mga hotels and restaurant associations, na nagdo-donate sila ng kanila pong mga food surplus para mailuto at maihain dyan nga po sa Walang Gutom Kitchen. Also, meron tayong partnership din with other organizations, yung mga kumukuha ng mga vegetables, like in the Cordillera Administrative Region, dinadala nila. Binibili nila yan mula sa ating pong mga farmers at dinadala nga po dito sa ating Walang Gutom Kitchen. Balikan ko po, di ba nabanggit niyo po na ang utos po o ang gusto ni PBBM, ni Pangulong Marcos Jr. is 12 Walang Gutom Kitchen nationwide. Dito po sa NCR, kailan po kaya matatagdagan? May information na tayo? Actually, Joshua, isinasaayos na yung karagdagang kitchen dito po sa Kamaynilaan. Dadalhin po natin yan malapit sa Manila, lalo na dun sa may port area. Na alam naman natin, marami pong mga trabahadante o mga nagtatrabaho sa port na
pag minsan ay nakakaranas din ng involuntary hunger. Alright. Dito naman po tayo sa may usapin ng Bulkang Kanlaon at meron nga po naranasan na ashfall ng mga residente. Kumusta po? May mga update na po tayo? Sa kasulukuyan, nagagather tayo ng reports mula sa ating field offices, particularly Negros Island Region at Region 7. But kami naman po sa DSWD nakahanda. Meron tayong mga nakapreposition na goods. In fact, sa Negros Island Region ay meron tayong mahigit 192,000 family food packs na nakapreposition dyan po sa ating warehouses. And then in Region 7, meron tayong mahigit 100,000 family food packs na nakapreposition din. Kasi dalawang regions ang nagre-respond, tumutulong kapag nag-aalburuto nga itong si Bulkang Kanlaon. Karagdagan dyan, Joshua, meron tayong mahigit 518,000 na family food packs na matatagpuan naman sa Visayas Disaster Resource Center. Yan ay located sa Mandaue City, kaya kung kinakailangan ng karagdagan pa ng mga food packs, ay meron tayong mapagkukuhanan. Kasi araw-araw na nagpo-produce ang ating pong Visayas Disaster Resource Center. Speaking of production, Asek, paano po pwedeng makiisa yung ating mga kababayan para mag-volunteer sa repacking ng mga family food packs? We understand na we accept volunteers as well. That's correct. Bukas po ang DSWD major hubs, particularly the Luzon Disaster Resource Center and the Visayas Disaster Resource Center para sa mga nagnanais na tumulong sa pagre-repack ng ating pong mga family food packs. So ang kinakailangan lamang po nilang gawin, magtungo po dyan sa LDRC at sa VDRC, magkakaroon ng konting orientation or briefing para malaman kung saang sektor ng ating pong production hub sila makakapag-assist. And after that briefing, ay sasailalim na po sila o tutulong na po sila o madedeploy na sila para makatulong in the production of food and food packs. On that note, maraming salamat po muli, Assistant Secretary Irene Dumlao ng DSWD para sa updates and information na ibinahagi mo sa amin.